Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin, latest news, OMG. Ito ang dapat malaman ng taong bayan, Pacquiao. Tunay na ugali, lumutang na. Nako. Yan mga karibin natin ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na to. Pero bagong lahat, kung di ka pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. At syempre huwag kalimutan mag-subscribe din po sa ating kaibigan dito po sa baba. Your News PH, nasa description po ang link ng kanyang channel. Maraming salamat po. At ito na nga, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So yan mga kabayan, bago po natin na simulan na panoorin ang video ito, eto may papakita lang po ako sa inyo kasi ito pong si Saldico, mga karibin natin, no? Ako Bicol Party List, Congressman or Representative Saldico, no? Mayroon pong dalawang ipinagmamalaking top project niya daw, no? Pero eto, alamin nga natin kung sa kanya ba talaga ang project na ito. Sabi niya po kasi International Airport at saka Tourism ang kanya pong naging top project sa Bicol. Ito, pakinggan po natin to at bigyan natin ng konting reaksyon. Ako Bicol na nakatulong sa mga Bicolano. Well, una na yung International Airport. Then, tourism. Yung sa akin na... isang project noon sa Bicol. At tapos na yung airport nila. Masabi ko mas hindi nakakalati ang Davao. Talagang maganda. I think next to Cebu, itong Bicol International Airport sa Naga ang pinaka maganda. Kabilang sa legasiyang iiwan ng administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pag-unlad na dala ng Bicol International Airport. Ngunit ngayon pa lang, nagsisilbing pag-asa na ito sa ilan sa mga kababayan nating Bicolano. So yan mga kababayan, wala po tayong nabalitaan, hindi po lumabas sa mga mainstream media that the International Airport ng Bicol is project po ng Ako Bicol Party List, no? Ako Bicol Party List mga karibin natin na si Representative Saldico. Nako. Credit grabber din pala itong si Saldico. Umayos ka po. 'Di ba? Huwag niyo pong angkinin ang hindi naman sa inyo. Dahil sa katunayan mga kababayan, napakalaki po ng budget, no? Ng mga congressman. Pero ang tanong, saan po napunta? Ako Bicol Party List, no, Representative Saldico, yung inyong yung pinagmalaki nung SONA naman, yung ipinagmalaki nyo, 'di ba? Yung flood control project, 'di ba? O yung pong hinahanap ng taong bayan. Pero ang ipinagmalaki niya po yung dalawa, syempre pag meron kang magandang airport, international airport, no? Ang kasunod po niya na tourism. So, yun siguro ang naisip niya. But, na-fact check po agad-agad na-fact check po ng ating mga kababayan. Uy, speaking of fact checking, mga karibin natin, yung founder po, no, ng Meta or Facebook na si Mark Zuckerberg, mga karibin natin, ay yan, pinapawalang visa na or ano ba yung tawag dyan, ina-abolish na yung mga fact checker. Yan. Dahil na natatapakan daw ang free speech. Yan mga karibin. Nalalabag yung free speech ng bawat isang nilalang dito sa mundo. Okay? Well, balikan po natin dito. Napunta tayo kay Mark Zuckerberg. Pasensya na po, nabasa ko lang po kasi kanina. Ay, kahapon pala. Okay? Ito pala, anong masasabi nyo dito mga kababayan? Sinungaling pala ito sinungaling pala itong si Saldico. Well, anyway, ano pong inyong reaction dyan? I-comment nyo lang po sa baba. At ito na nga. Simulan na po natin ito. Ito na po. Pag-usapan natin ngayon si senatorial candidate Manny Pacquiao.
merong post si Optic Politics, posted 11 hours ago, tungkol sa mga binitawang salita ni Manny Pacquiao. Ngayon lang bago, election period na, bago pala nag-file ng Saan mga kababayan, baka iisipin nyo talaga ngayon, paulit-ulit na lang itong sinishare mong posta. Yes, mga karibin natin, maybe once in a while, ipopost ulit natin ito at bibigyan natin ng reaksyon. Bakit po? Kasi gusto ko po talagang i-share sa inyo na please naman, ngayong darating na eleksyon, midterm election, no? Kasi kandidato po ito, no, si former Senator Manny Pacquiao. Please naman, no? Pwede ba? No? Pwede ba mga kababayan? Wag na po natin iboto. Ako kung pwede lang naman, 'di ba? Kung pwede lamang, wag na po natin iboto itong si Senator Manny Pacquiao. No? Kasi po hindi po maganda no? Wala pong isang salita, walang prinsipyo. Sa akin lang to opinion. Ewan ko na kung magkaparas po tayo. Kayo, ano po bang masasabi nyo dito kay former Senator Manny Pacquiao? Yun pong akin no? Walang isang salita, walang prinsipyo. Para sa akin prinsipyo. Ano pa? Kung ganyan ba? Hindi natin malaman. Mayaman na ito pero bakit patuloy pa rin sila sa di ba? Well, anyway, pero kung gusto mo naman iboto, at gusto mo nang walang pagbabago sa ating bansa, go. I'm not saying na huwag niyo pong iboto talaga totally. What I'm saying, mga karibyo natin, is kung pwede lang naman, pumili naman tayo ng bago. At yung talagang something na may talaga, di ba? Mayroong isang salita. Yan, mga karibyo. Importante po kasi yun Pag mayroon pong isang salita ang isang politiko, asahan mo, mga karibin natin, maaasahan yan. Pero kung mga tulad nito, pakinggan natin to. Certificate of Candidacy at saka nung labanan ng presidente noong 2022. Alam naman natin yung paano niya binatikos ang mga Marcoses sa korupsyon nung una. So ngayon, ano nang stand niya? Ano nang pananaw niya tungkol sa korupsyon ng mga Marcoses? Okay, unahin natin yung pahayag niya noong 2022. Ito, na-research ito ni Optic Politics. Noong January 29, 2022, ito yung binitawang salita ni Manny Pacquiao. May bahid ng korupsyon. Tungkol sa mga Marcos, may bahid ng korupsyon. May issue ng korupsyon. Kita nyo, mga kababayan, hindi pa natatapos ni General Macanas na basahin po yung sinasabi ni former Senator Manny Pacquiao. Natatawa na po siya. Bakit po? Kasi doon pa lang po, halatang halata na ni General Macanas na talagang grabe po ang taong ito. No? Walang isang salita. Kumbaga, if you don't have isang salita, wala ka rin prinsipyo, di ba? Bakit pa natin iboboto ang ganyang klaseng tao? Alam mo naman ang korupsyon sa ating bansa. Yan ang dahilan kung bakit tayo naghihirap. So, mabigat na salita ang binitawan niya. Meron pa ngang narinig yung interview niya na kung manalo siya, gusto niyang makulong si First Lady Imelda Romualdez Marcos. So, tama mga kababayan, at nangako rin ito, kung mananalo rin daw siya, pabahay sa bawat isang Pilipino. Ngayon pa lang nakita po natin yung resulta kapag ikaw po ay nangangako ng pabahay, parang it's unbelievable. Like what President Bongbong Marcos Jr. did, di ba? Nangako po siya ng pabahay, ang tanong, nasaan na po yung pangakong pabahay? Diba? Yung 20 pesos na kilo ng bigas, hindi nga natupad yan, hindi pa nakakalimutan yan. Akala nyo nakakalimutan na ng taong bayan. Ngayon, ipapaalala ko po sa inyo mga kabayan. Sa panahon po ni pangangampanya ni President Bongbong Marcos Jr., nangako po siya na at least ipabababain po yung kilo ng bigas. At sinabi niya ang 20 pesos ang kilo ng bigas, di ba? So until now,
magti 3 years na, mga karibin natin. No? At yung mga pangakong yan ay nadadagdagan every year, mga karibin natin. Ha? Every year nadadagdagan ang mga pangako ni President Bongbong Marcos Jr. sapagkat hindi niya po natutupad. Yung ibang mga, mga ngako ngayon, hindi tutuparin. Bagong pangako na naman. Ibig sabihin, patong-patong na po ang pangako ng gobyernong ito. Ewan ko lang kung natutupad. Maybe sa iba natutupad. Ha? Yung mga nagbubulag-bulagan, nagbibingi-bingihan, ay nako, tupad na tupad yan kahit walang ginagawa. Wala kang project eh. Big ticket project, di ba? Pinagtatanggol pa. Walang. Ito na ngayon. Pahayag niya, kasi kasama na siya sa Bagong Pilipinas Unity Team. Kasama siya sa senatorial lineup ng PBBM. Ito na yung kanyang statement. Etong ano dyan mga kababayan, ito ang matindi. No? Matapos kang balahurain, matapos kang kumbaga kung nakakamatay po yung mga salita ni former Senator Manny Pacquiao nung nakarang eleksyon, abay talagang dedo itong si PBBM. But ngayon, itataas po ang kamay. Okay, iboto nyo po. Ha? Mapapaha ka talaga. Anong nangyari? Ang bilis nyo namang dalawang magka-amnesia. Di ba? Alos sa bagay, pares po silang nangako ng ng pabahay. Baka yun siguro yung criteria para kaya i-endorso ng Pangulo. Well, anyway, ano man pong napag-usapan nila, we are out of their plan, di ba? Wala, out na tayo sa plano nila, pero ang hirap lang kasi, mga kababayan, no? Plano nila for themselves, pero ginagamit naman nila yung taong bayan, di ba? Para iboto sila, no? Pero personal interest yung gusto nila. Unlike po sa ginawa ni Pangulong Duterte, no? Talagang dating Pangulong Duterte, talagang kumbaga napakinabangan talaga ng taong bayan, no? Hindi lang personal interest niya bilang isang politiko, no? But also the interest. Inuuna niya yung interest ng taong bayan, no? Lalo na yung mga susunod na generation to prevent, no? Kaya nga nagkaroon tayo ng war on drugs to prevent destroying the future of our children, di ba? Pero minasama po, mga kababayan, minasama ng ilan. Well, anyway, napunta na tayo doon. Balikan po natin itong video na to. Sinisisi ang pamilya Marcos pagdating sa korupsyon. Hindi ba natin nakikita na sa panahon ng Marcos, ang bansa natin number 1 sa ekonomiya? May korap ba na bansa na number 1 sa ekonomiya? So, wala na. Bago na ihip na. Tawa ng tawa si General Macanas. Tayo, hindi rin tayo makapagpigil na matawa, mga kababayan, no? Kasi nga, di ba ito, mga joker ba ito? Mga joker ba itong tumatakbo ng ating bansa? Pinaglalaruan nyo lang ang mga Pilipino pag ganyan ang ninyo, style ninyo, no? Ibig sabihin lang nito, hindi po kayo seryoso sa inyong mga sinasabi, di ba? Mga kuman kayo ngayon kung ano-ano, because meron na po kayong malamat, no? Yung inyong prinsipyo, kumbaga, parang ang hirap ng talagang paniwalaan. For example, mga ako ngayon, pag mga ako ngayon si former Senator Manny Pacquiao, tatakbo ko siyang tatakbo po siyang senador, di ba? Kung ipangako niya ngayon, sige, bibigyan ko kayo ng bawat isa ng bahay, di ba? Yung pangako niya, yung last yung tumakbo siyang presidente. Okay. Ganun pa rin. Sa palagi niyo po ba maniniwala ang taong bayan sa iyo matapos kayong makipagsanib persa? Matapos nyong hayaan, no? Yung kalaban nyo. Sa bagay, hinayaan nga ni President Bongbong Marcos Jr. si former Senator Manny Pacquiao na makapasok sa kanila para gamitin yung partido nila. Diba? Why not kaya nga, mga kabayan, ang nangyayari po dito ngayon, naggagamitan na lang po sila. Kasi mga mangga nga po ito. Gaya nga po ng last vlog ko, dapat nga po mga pitasin na po itong mga ganitong klaseng mangga.
Hindi po magandang bunga ang mga ganitong mangga. Kaya dapat pitasin agad nang hindi na mahawa yung ibang mangga, mga kababayan. Although still mangga, but eto pinakaano ito na mangga. Marcos, Pacquiao, 'di ba? At saka yung iba pang mga mangga talaga. Identified nyo na yan, I know. Identified nyo na po yan. Kaya isulat nyo na po at pitasin nyo ngayong midterm election, mga kababayan. Okay? Nangangin. Huwag na daw nating sisihin ang pamilya Marcos pagdating sa korupsyon. Ganito ang naiintindihan ko sa sabi niya, huwag lagi nating sinisisi ang pamilya Marcos sa korupsyon. Number 1 daw tayo sa ekonomiya. I don't know kung anong basihan niya itong sinasabi niya na number 1 tayo sa ekonomiya. But then, kahit number 1 man sa ekonomiya, hindi mo maitago yung katotohanan na hirap ngayon ang ordinaryong Pilipino. Kahit na ngayong mga may So, yung sinasabi niya po kasi, General Macanas, na number 1 sa ekonomiya nung panahon po ni Marcos Sr. Hindi po yung panahon ngayon ni President Bongbong Marcos Jr. Yun po kasi yung pagkakaintindi ko doon sa no? Ngayon, paano tayo magiging number 1 sa ekonomiya? Nako po. Trilyones, magkano na ba utang natin? Lumobo ang utang natin, mga kababayan. Lumobo po. Mukhang halos madoble yung yung budget ni former President Duterte sa 6 na taon. Halos madoble po ni President Bongbong Marcos Jr. in 3 years. 'Di ba? Tingnan niyo 'yan. Oh, 'di ba? Ang tanong, saan napunta? Kasi kung nadoble yan, ibig sabihin, mga kababayan, nadoble rin yung mga project, infrastructure, kaliwat kanan. But wait. Hindi naman natin nakikitang may mga infrastructure na ginagawa. Ang tanong, bakit ganito? Bakit lumobo ang utang natin? Wala naman tayong nakikitang ganon. Kaliwat ka ng airport, seaport, di ba? Saan na po? Yan, napapatanong lang tayo kasi syempre, nagbabayad din po tayo ng tax. Kapag ikaw po ay nagbabayad ng tax, mga kababayan, at naiisip mong, teka lang, may ambag ako dyan. Di ba? Ikaw na nanonood ngayon, may ambag ka po dyan sa inuutang nila, pero parang sila lang yata na nakikinabang. Well, anyway, talagang, nako. kaya ng buhay, si John Arcilia, yung sikat na artista, si General Luna. Wala na, nagmura na siya sa kataas ng presyo ng bilihin. Nahirapan ang taong bayan. So ano yung number 1 na ekonomiya na ang inflation grabing hirap na hirap na. So, agree ba kayo kay Idol Manny Pacquiao na walang bahid ng korupsyon ang mga Marcoses na huwag na natin silang sisihin? Siya siguro hindi niya na masisisi ngayon kasi manggagamit rin, no? Ginagamit mo kasi ngayon, no? Kaya nasasabi mo yan. Bakit? Bakit nung tumatakbo kang presidente, iba yung tono mo? Diba? Bakit? Nag-amnesia ka ba nung tumakbo kang presidente? At nag-amnesia ka ulit ngayon? Tumatakbo kang senador? Nako, mga kabayan, please. Please lang po. Kung gusto mo talaga ng pagbabago, tunay na pagbabago, mga kabayan. Yung mga bago naman po, Diyos ko naman, ilalagay nyo sa alanganin ang buhay ang future life, no, ng ating mga kabataan. Ilalagay nyo po sa alanganin kapag ganito po ang mga politiko na ilalagay natin, no, sa kanilang posisyon, no. Ay nako, mapapahay nako ka na lang talaga, mga karibu natin. Wala na, tapusin na po natin ito kasi mukhang namomroblema lang tayo dito kaya pero sana lang, mga kababayan, please, I'm not saying na huwag niyong iboto, but if lang naman, pwede, kumbaga, di ba? Kung may pagpipilian pa kayong iba, like for example, Congressman Marcoleta, Pastor Apollo Kibuloy, sino pa yung iba doon sa PDP Laban, di ba? Mas trusted
siguro ang mga yon kaysa po sa mga manggagamit. Ayan, mga karibin natin ha. Well, anyway mga kababayan, ano po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito, ay comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. At huwag pong kalimutang mag-subscribe sa ating kaibigan dito po sa baba. Yan ha. Your News PH, naghahatid rin po at nag-share ng mga important updates dito sa Pilipinas. Yan, maraming salamat po. Pa-subscribe na rin po. Maraming salamat. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao.